Good morning po. Salamat po sa naging matagumpay na ating camp last Thursday and Friday. Gusto niyo ba yung taon-taon? So ngayon po ay nagdiriwang ang maraming tao sa simbahan sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa Luke chapter 18 verse 31 hanggang 34, ganito yung mababasa natin. Dito makikita natin na ipinapahayag naman ng Panginoon na talaga ang haharapin na mangyayari sa Kanya in that time. Sinama niya ng bukod ang 12 at sa kanila'y sinabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay mga gaganap sa anak ng tao. Itong verse na to, nagpapatunay ito na si Jesus ang fulfillment ng lahat ng mga hula sa Old Testament. Kaya yung pagtatalo na hindi pa rin napupulfilled ang mga prophecy is napakalaking confusion yon, kalituhan. Sapagkat sabi dito, siya, mismong si Jesus ang may sabi. Sabi niya, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem. At ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay mga gaganap sa akin, sa anak ng tao. 32. Sapagkat siya'y ibibigay sa mga hentil. So alam na natin kung sino yung hentil. Yung mga Romans during that time. Siya'y aalimurahin at duduwahaginin at luluraan. So dalawang bagay po yung nakapaloob dito. Sila ay nasa ilalim ng imperyo ng Romano at ang mga kababayan ni Jesus na itinuturing niyang bayan niya, yung sinasabi ng John 1:11, siya'y naparito sa sariling bayan niya pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan, di ba? Dahil yun ding kanyang mga kababayan, yung kanyang sariling kanyang bayan na kanyang pinahalagahan during Old Covenant, ito rin ang siyang nagbigay sa mga hentil, sa mga Romano. Di ba? Dalawa. Isang nagbigay, yung kanyang mga kababayan, yung kanyang mga minamahal na kababayan, at isang nagparusa sa kanya. Yung may authority that time, yung mga Romano, yung mga hentil. Sapagkat siya ibibigay, sino nagbigay? Yung mga priests, yung mga Pharisees, and even yung mga nag-reject na mga Hudyo na sumisigaw na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sila yung nagbigay at itong mga hentil naman ang siyang nag-alimura, dinuwahagi at niluraan. At sabi noong 33, at kanilang papaluin at papatayin siya at sa ikatlong araw ay muling magbabangon siya. So dito, ipinahayag na rin niya yung gospel of Christ, kaya lang ang problema, sabi sa verse 34, at wala silang napag-unawa sa mga bagay na ito. Sipin niyo yun. Sama ng Panginoon ng mga alagad, sinasabi niya yung mga mangyayari. Pero sabi doon, wala silang napag-unawa sa mga bagay na ito at ang sabing ito ay nalingid sa kanila. Hindi nila napagtalastas ang sinabi. Yan, yun ang makikita ninyo sa kahinaan ng tao. Yung mari nilang marinig pero hindi nila nauunawaan, no? Gaya nga ng nabasa, sabi ito, ang 12 apostol ng Panginoon ay hindi maintindihan ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang paghihirap, tungkol sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli. Kaya yun daw yung kalalagayan natin ngayon, blessed tayo, pinagpala tayo dahil naunawaan natin yung kanyang kamatayan, no? Yung kanyang pagkapako sa krus, yung kanyang kamatayan at yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Doon po yung nakapaloob sa Gospel of Christ. Last week, pinag-aralan natin yung Gospel of God, ay yung issue kasi sa kanila that time, mahirap tanggapin na si Jesus ang anak ng Diyos, siya ang Kristo, ang Mesiyas. Kasi nga, ang expectation nila palagi ay sa physical. Kasi yung mindset po nila ay doon sa Old Covenant at ang Old Covenant, yung Law of Moses ay nakapokus, ang blessing po ay physical, di ba? Kaya nung pinapaunawa na ng Panginoon yung layunin niya, hindi ito napag-uunawa. Hanggat hindi nakakaalis ang isipan ng isang tao sa ang application ng New Covenant ay spiritual, ay magiging malaking problema po. Kahit po mga theologian, kahit po mga nag-aral ng lubusan, Bible school, seminar, pero kung hindi mauunawaan na ang daladala ni Jesus na kingdom sa New Covenant ay spiritual at talagang hindi
tutuunan ng pansin ang sinasabi ng kasulatan, talaga pong tama yung sinasabi ng 2 Corinthians 4:3-4 na kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan, may talukbong lang ito sa mga naliligaw. Yan, di ba? But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Sabi ng verse 4 na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang kanilang mga isipan kung bakit hindi sila nanampalataya. Alam nyo yung minsan nabasa na natin yun. Yung John chapter 6, after nung mga miracle, yung mga signs, naniwala naman yung mga Hudyo na eh. Tingnan nga natin yan. Kaya nga, merong palaspas, yung pagpasok niya sa Jerusalem, sumisigaw sila ng Hosanna, diba? Sa kataas-taasan. Kaya lang, hindi sila na matibay sa pagtanggap na siya talaga yung Mesiyas at siya yung hari ng mga hari dahil nung nagpasimulang siya ay hulihin at mapako yung nga, pinako sa krus. Kasi ang ine-expect nila ay physical na kingdom ang itatayo ni Jesus. Nagbago na sila. Bumitaw na sila. Tingnan nyo sa verse 13. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol na mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na cebada. Lumabis, yung sumobra sa nagsikain. So, after to ng miracle, di ba? Yung nag-multiply siya ng pagkain. Hindi na sabi ng verse 14, kaya't nang makita ng mga tao, ang tandang ginawa niya ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Tingnan niyo yung verse 15. Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y aagawin upang siya'y gawing hari. Diba? Gagawin na siyang hari eh. Upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. Ibig sabihin, ayaw ni Jesus, umalis siya. Gagawin na nga siyang hari eh. After nung sign, nung miracle, naniwala na sila eh. Pero ang problema, bakit umalis si Jesus? Gagawin na nga siyang hari. Ang problema dahil ang expectation pa rin nila sa physical. Doon sa kanilang lugar sa Israel. Pero hindi yun talaga ang layunin ni Jesus. Kasi nga, ang layunin nga ni Jesus, ang dalangan niya, spiritual. At maraming beses niyang sinabi, Luke 17:21, kung hindi ako nagkakamali, nung tinanong siya ng mga priests, ng mga Pharisees, kailan mo ibabalik ang kaharian ng Diyos dito sa Israel? Ano sabi ni Jesus? Sabi ng 20, at palibas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi na paririto at na mapagkikita. O, diba? Yung sinabing paririto na napagkikita. Mapagkikita. Hindi physical eh, hindi literal. Tapos sabi niya, ni sasabihin naririto o naririyan, geographical. Sapagkat narito ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Diba? Meron pang isa eh. Nung tinatanong siya noong mga Romano, hindi ko malaman kung si Herodes o si Pilato, ang sagot ni Jesus, nung tinatanong siya kung ikaw ba ang hari, ang sagot pa niya ay, ang aking kaharian ay hindi dito sa lupa. Sapagkat kung dito ang aking kaharian, ay sana tumawag ako ng aking mga alagad at ng mga legion of angels para ako'y iligtas. Diba? Pero hindi eh. Kaya kung manonood ka ng pelikula, parang sa pelikula at siya ang bida, parang nakakaawa, talunan ng bida eh. Kasi yung ending niya, nahuli siya, pinag-aalimura siya, pinagtatawanan siya, at namatay. Di ba? Ang pangit nung ending sa pelikula. Namatay ang bida. Kaya makikita natin, pinapakita niya, hindi na contrast na doon sa pag-iisip nila na expectation nila ay physical at literal. Alam niyo, maski hanggang ngayon, ito'y napakalaking issue na ang perimeter ng biyaya ng Diyos, kagaya rin natin nung araw, nasa biyaya. Pero iniya-apply lamang sa physical. Kagaya nung na ang aking kaharian ay hindi ang pagkain at pag-inom, ang aking kaharian, ang talagang kanyang kingdom ay righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Makikita mo ba yon? Nakikita ba natin yung righteousness, yung peace? Nasa loob ng kaisipan yun eh. Nasa puso't isipan ng tao yun eh. And joy and in the Holy Ghost. Kaya napakalaki po ng adjustment dapat mangyari. At pag ito ay hindi naunawaan, magiging kagaya rin tayo ng mga alagad in that time. Sang-ayon sa Luke chapter 18 na binasa natin kanina. And
Isa pang confusion na nangyayari ay kung paanong si Kristo Jesus ay binuhay na mag-uli, ay gayon din tayo bubuhaying mag-uli. Ano ang confusion? Physical. Di ba nabuhay si Jesus sa physical? Oo nga naman. Bakit nga naman magkakaiba pa? Pero dito, pag talagang pinag-aaralan natin po ang salita ng Diyos, di tayo maliligaw. Kung bibigyan natin ng authority ang salita ng Diyos, at yun ang dahilan kung bakit kinakailangang nakapokus ka, hindi, umalis na tayo doon sa traditional system ng pananampalataya na sumisimba lang at ang focus palagi ay ang moral values ng peace, ng pamumuhay sa lupa. Kailangan ay talagang nakapokus tayo sa aral na dala-dala ni Jesus, yung doctrine. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, noong panahon na yon, issue na rin yung duda sila na mayroong pagkabuhay na mag-uli. Verse 11, maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung si Kristo nga ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, ito problema. Bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Tingnan niyo yung struggle nila nung panahon na yon. Hirap silang maniwala na si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Diba? Tuloy natin. Sabi ng 13, datapwat kung walang pagkabuhay na mag-uli nga ng mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ay huwag ka na magsimba. Huwag ka na magpunta sa simbahan. Huwag ka maniwala kay Kristo kung walang pagkabuhay na mag-uli. So, ganun ka-importante na dapat magkaroon ka ng interest kung bakit ka sumisimba, bakit ka nag-a-attend ng mga Bible study, bakit pinag-uusapan pa natin ang Diyos. Ang pinakasustansya ay yung pagkabuhay na mag-uli. Diba? Maraming tao takot sa kamatayan. Malungkot ang kamatayan. Talaga namang malungkot ang kamatayan. Kaya sabi ko nga, talaga palang ang buhay dito sa lupa, kung dito ka lang aasa at kung dito lamang ang kaligayahan mo, ang ending malungkot. Di ba? Pag ikaw ay isinilang, mamumulat ka, na may pamilya ka, pagkatapos pag-aaralin ka, makikita mo yung tiyatsaga ng mga magulang, sapagat ang pangarap nila, maging maayos ang buhay, maging maganda ang buhay, ang kinabukasan mo, huwag kang maghirap. Di ba? Yun ang buhay sa lupa. Pagkatapos, pag ikaw ay nagkaroon na ng sariling pamilya, ganun din, maging maganda buhay mo. Pero ang malungkot doon, maghihiwa-hiwalay din kayo, dumarating ang kamatayan. Physical. Di ba? Hindi ka totally magiging kumpleto o hindi consistent ang kaligayahan sa lupa. Di ba? Hindi pwedeng hindi ka iiyak pagka lumisan na ang mahal mo sa buhay. So ito yung buhay sa lupa. Kaya kung dito ka aasa at walang pagkabuhay na mag-uli, walang kabuluhan ng buhay kasi matatapos din ang buhay parang panaginip lang eh. Kaya marami nagsasabi itong physical aspeto ng buhay sa lupa parang pangarap lang. Magigising ka na meron kang buhay, kamalayan, meron kang magulang, meron kang pamilya, mabubuhay ka sa lupang ito, no? Meron ka rin namang mga enjoyment, pero natatapos. At sabi ko nga, yung mga nakaraan mong enjoyment, ala-ala mo na lang yon. Hindi naman masama na alalahanin mo. Yung kanta ni ni Ray Valera, aalalahanin natin yung nakaraan. Hanggang ala-ala na lang yon. Na masarap namang, ang sarap alalahanin ng nakaraan. Yes, pero hindi mo na kaya siyang balikan. Dahil hindi naman totoo yung mga parang pantasya lang na merong time machine. Na yung time machine, pag gusto kong bumalik doon sa aking pagkabata. Di ba meron kanta nun? You wish I had a time machine, make myself come back until the day I was born. Minsan nga, aking iniisip kung sana lamang ako ay bata pa, yung mga mali kong ginawa, yung mga mali kong ay alam ko na gagawin ko. Kaya lang hindi mo na siya kayang balikan. Lesson at saka malungkot na alaala ng nakaraang mga mali mong ginawa, masasaya na alaala nung mga masasayang naranasan mo. Pero parang pangarap lang. Naaalala mo na lang nung nagising ka, pangarap lang pala siya. Pero parang totoo. Ganun ang buhay natin sa lupang ito. Parang ilusyon. Itong ngayon, mamaya, nakaraan. Alaala na lang. Kung hindi tayo magiging matalino na ang pinaka-ultimatum na blessing ng Diyos ay ang eternal life. Marami hindi nagpapahalaga sa eternal life kasi tayo ngayon hindi tayo mag-enjoy. Sige, wala namang masamang mag-enjoy. Sasamahan ko pa kayo.
tayo mag-enjoy. Pero dapat meron tayong alam sa katotohanan, realidad, na itong physical ay ilusyon. Pagtatawa, ano? Sabihin mo ito ilusyon? Ilusyon po ito. After 100 years, baka wala nang makaalaala sa mga nangyari. Tama? Diba? Kaya ito yung dahilan kung bakit sabi, kung walang pagkabuhay na maguli, walang kabuluhan. Tayo ang pinakakaawa-awa. Sayang yung time mo, sayang yung effort mo, sayang yung mga pagtitiis mo na mag-aaral ka, magtitiyaga ka. Pero hindi dahil ganon. Kaya ang sabi dyan, sabi ng verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Mag-ano na lang tayo. Tigilan na natin ito. Mag-networking na lang tayo. I-priority na natin yung kooperatiba. Diba? At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. 15. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. And then verse 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Diba? Ganon ka-importante yung resurrection na dapat magliwanag sa isipan ng isang tao. At yun ang dahilan kung bakit magiging masaya ka, naintindihan mo yung good news, naintindihan mo bakit ka nagtitiis, kahit na ikaw ay pagtawanan, kahit na ikaw minsan ay i-reject, ang mahalaga, naniniwala ka sa bisa ng pagkabuhay na mag-uli. Amen? Amen po ba? Kung bakit magkakaroon ka ng self-control, ang bunga ng Espiritu, bunga ng pagsamba mo sa Diyos, bunga ng paniniwala mo sa spiritual blessing, nagkakaroon ka ng self-control. Ano yung self-control? Hindi lahat ng gusto ng enjoyment ng laman ay pagbibigyan mo. Dahil sabi ng Bible, ang sino mang umiibig ng mga bagay sa mundong ito, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Mas minahal mo yung physical na aspeto ng buhay mo. Yun lang ang pinahalagahan mo. At yung hindi nakikitang pangako ng Diyos, alam niyo yung challenge talaga yung faith May challenge ang faith. Kasi ang pananampalataya, kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang problema, pinag-usapan namin ni Brother Rain, ano nga kaya yung kabilang buhay? Wala pa tayo alam kung ano talaga ano yung bang pinaka-realidad nun kasi wala pa tayo doon. Nasa physical pa tayo. Ang sabi ko, yun po yung dahilan na, para sa akin, sabi ko, na ang nagbibigay ng picture ang ano ba tawag doon? Nagbibigay ng understanding o yung that the eyes of your understanding may be enlightened, ang mata ng inyong pagkaunawa ay magliwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan yung nagbibigay ng picture kung ano yung eternal life. Kasi hindi kaya yung i-comprehend o maunawaan ng physical, carnal knowledge. Kung gagamitin mo yung observation, judgment sa pamamaraan ng physical knowledge or carnal knowledge, malabo mong maintindihan. Kaya napaka-importante na manampalataya ka sa mga bagay na hindi nakikita. Naunawaan niyo po ba to? Na ang pananampalataya, kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Anong ibig sabihin nito? Contrast against sa observation. Kung ang gagamitin mo ay yung pag-iisip mo dito, karunungan pang pisikal, mamamali po tayo. Kailangan ang gagamitin mo, salita ng Diyos, kaunawaan sa mga bagay na espiritual. Kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang espiritu? Dahil ang espiritu lang ang nakakaalam ng mga bagay at nakakasaliksik ng mga bagay na tungkol sa espiritual na bagay. Tingnan nitong 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Sabi dito, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan. So, huwag mong gagamitin yung pag-iisip ng mundong ito, kundi ang espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala. Paano mo makikilala ang Diyos kung ang gagamitin mo ay ang kaisipang pang sanglibutan? Kung hindi ang espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. 13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita ko, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kung hindi sa itinuturo ng Espiritu, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ito maganda, yung verse 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi
tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Yung daw taong ang pinapahalagahan lamang yung dito sa lupa, wala kaming kakainin paano nga, puro ganun ang dahilan ba? Puro pang-physical. Ngunit ang isang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kalaban nga nung laman yung Espiritu Sana huwag nyo ma-misinterpret. Pag sinabing kalaban, talagang pag nakapokus ko lamang sa mga pangangailangang panglaman, hindi yan mag-iisip ng pagnanasa sa pang-espiritual. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan. Yun ang problema. Foolishness. Kamangmangan. Walang kwenta. Sa laman, walang kwenta yung mga bagay na espiritual. Kaya nga walang gana Yung laman natin, walang gana yan sa espiritual. Dahil against yan. Kaya pag ito lamang concern ng mga bagay na pang-physical ang nasa isip ng isang tao, malabong mangyari na maunawaan niya at magkaroon talaga siya ng interest kasi nga hindi nakikita. Yun ang problema. Kaya sabi ko, napakalaking test, pagsubok sa lahat ng tao, yung pananampalatayang sa bagong tipan. Bakit? Kasi yung bagong tipan, spiritual. Maski nga yung mga first century believers at maging yung mga Hudyo, hindi nila maintindihan at hindi agad maunawaan. Kaya kapag ang isang tao talagang karnal o makalaman lamang ang kanyang pagsusumika, pag-aayos, doon lang siya gustong maging maayos, malabong magliwanag sa kanya yung pangako ng bagong tipan na siyang pinaka-the best at final at ultimatum na blessing na inihanda ng Diyos na mapapakinabangan ng taong mabubuhay sa lupa. Kung bakit niya nilikha ang tao, hindi lamang para dito sa lupa. Staging point nga lamang ito Pag sinabing staging point, parang airport. Nag-aantay ka lang ng sasakyan mong eroplano para sumakay ka at dalhin ka doon sa talagang iyong tirahan. Amen. Kaya sabi ng Bible, estranghero lang tayo rito sa lupang ito. Hindi dito ang ating pagkamamamayan. Ang tunay nating pagkamamamayan ay panlangit. Agree po ba kayo doon? Importante kasi yun Pag hindi ka nag-agree, ayoko naman sabihin, umuwi ka na. Go home and eat and plant kamote. Sabi ng teacher ko noong araw, hoy, yung mga estudyante dito na walang interest sa pag-aaral at ang gugulo pa ninyo. Imbis na kayo'y makatulong pero nanggugulo pa kayo. Go home and eat plant kamote. parang masakit pakinggan pero oo nga naman, kung hindi ka rin lamang magigising sa katotohanan, ano sabi? You shall know the truth and the truth will set you free. For where is the Spirit of God, there is freedom. Kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos, andon ang tunay na kalayaan. Kaya kung magiging alipin ka rin lang at ikaw ay mananatiling captive, bilanggo, ayaw mong lumabas doon sa bilangguan, tinatawag ka na, halika na, bukas na ang pinto, binuksan na ni Jesus, malaya na tayo. Ayoko dito, gusto ko. Parang ganun ba? Yung physical world to spiritual world, di naman magkalayo yan, no? Pupunta ka na doon, andito yung mga bihag, captive, dito yung kalayaan. Parang yung pinakita last Thursday ni Brother Harold, yung kay Plato na andun sila sa isang kuweba na pinapakita doon yung mga shadow. Enjoy sila, nanonood. Alam niyo yung palabas nung araw nung ewan ko, ako naabot ko yun Nagpapalabas yung mga pinsan ko, mga kapatid ko nung may ilaw sa likod, tapos may kumot, may box, tapos may mga storya. May kabayo na parang ganun yun shadow ang nakikita. Pero nag-e-enjoy ka naman. Kaya lang, mas maganda, nung dumating na yung, marami na yung ng technology na may TV na, mas maganda, iwan mo na yun. Punta ka na sa mas maganda. Parang ganito yun. Marami, walang interest, walang pagpupursige, hindi nananampalataya dun sa ino-offer ni Jesus na spiritual blessing. Ito yung problema. Alam niyo, nagpapasalamat tayo sa Diyos na nakarating tayo sa journey ng katotohanan na to, na talagang marami at nakita ko na ang isang malaking kakulangan na nakikita ko, hindi dinadala ang tao sa spiritual blessing. Ang resurrection is spiritual, hindi physical. Okay, pag-aralan natin. Bakit sinasabi ng marami hanggang ngayon, nakagaya rin natin nung araw, na itong physical ang siyang bubuhayin mag-uli. Kaya nagiging future yung resurrection. Di ba? Yun ang isang problema. Di ba? Kasi nakatuon pa rin sa physical. Kasi yung halimbawa, ang isa sa mahirap pa rin tanggapin, pagdating sa kabilang buhay, ang Bible ang nagsasabi, much better. Pero parang pag ginamit mo yung carnal observation mo, parang malungkot dun Kasi wala na yung laman, wala nang babae, wala nang
lalaki. Para daw tayong mga anghel. Hindi na mag-aasawa ni pag-aasawahin pa. Ayun na naman. Ay di wala na yung love life. Wala na love life. Ay ba, masaya ba doon? Malungkot, di ba? Sa langit, wala ng beer. Malungkot ka, no? Kaya isang matinding testing ang pananampalataya. Hebrew 11, di ba? Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Alam nyo, pag ang ma-analyze mo to, pag ang blessing ng dalang kaharian ni Kristo ay physical, marami mayabang at marami hinahabag ang sarili. Merong nagiging mayabang, meron namang kinakawawa ang sarili, hopeless. Bakit? Kasi pag ang perimeter ng blessing ay physical, hindi pantay-pantay. May mahirap, may mayaman, may middle class, may maganda, may magandang lahi. Ang ganda ng lahi ng mga yan. Kumbaga sa ang hybrid ba tawag doon? Mataas ang lahi. Ay ikaw, nako, parang kaming mangyan eh. O, timo buhok ko, timo ilong ko. Kaya naiingit ako doon sa mga tall, dark, and handsome. Sama. Sama. Bakit? Ay, hinahabol ng mga babae eh. Ay, ikaw, nilalayuan. O, diba? Merong magmamayabang, meron namang hahabagin ang kanyang sarili. So, unfair. Kaya sa pag-ibig ni Jesus, lahat pantay-pantay. Lahat magagandang lahi. Royal priesthood. Royal generation. Kingsley priesthood. Ayaw mo pa nun? Yun ang totoo. Kaya yung mga nagmamayabang dito sa lupa, hanggang lupa lang kayo. Diba? Kawawa pa nga yun eh. So spiritual. Siguro makikita niyo yung contrast. Yung Old Testament, physical. Bakit nag-pass away yon? Talagang pass away dapat yon. Kasi hindi yun may fault yon, may fault, may kakulangan. Sabi ng Hebrew 8 and 9. Kung wala sanang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng bago. Blessed po ba kayo sa bagong tipan? Kasi minsan yung pag nakikita yung cross, parang asak na eh. Kakaasak na yung cross na yun. Pero hindi natin nakikita yung kayamanan nun. Kaya yung gospel of Christ, mapapansin natin, spiritual yan. Hindi tayo maliligaw kapag naunawaan natin na spiritual ang blessing niyan. Alam nyo, nakakalungkot kasi, yung hindi naman masama na ang teknolohiya ngayon. Kaya lang, yung iba, doon na nabubuhos ang lahat ng effort. Pagka yung gusto niya talaga na maging masaya sa lupang ito, halimbawa, hindi matangos ang ilong mo. Anong gagawin mo? Mag-iipon yan. Bakit? Magpapa-plastic surgery ako. Pupunta ako sa mga salon, sa mga, dyan, sa harapan, punta ka dyan. Wala namang masama. Kaya lang, alam nyo, makikita mo, ang tao, pagka ang isip niya dito lang sa lupa, wala naman sana masama yan ganyan eh. Pero kung hindi mo kaya, makontento ka na. Yung iba kasi, napipilitang mag-corrupt, makuha lang yung mga blessing ng physical. Ang kagandahan sa Kristiyano, lalo na pag naunawaan niya ang blessing spiritual, kontento ka na. Kung napag-iiwan ako, kung napaglalabangan ako, wala naman ako magagawa, hanggang doon lang ang ko eh. Pero kung meron, sige, salamat, di ba? Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, maligaya ka na, meron ka ng kayamanan na hindi nauunawaan ng iba. Pero ikaw, tinitiyak ng sarili mo, naunawaan ng sarili mo dahil nanampalataya ka sa ganda ng blessing ng ginawa ni Kristo. Amen? So kung walang pagkabuhay na mag-uli, walang kwenta ang buhay, para sabi ni Pablo, tigilan na natin ito, diba? At makipag-contest na lamang tayo sa lupang ito. Kaya lang hindi dito. Kung tayo magsipag, kung pagkalooban ng Diyos, okay, salamat. Pero kung nagsipag ka at ito na lang ang nakamit mo, makontento ka na. Ang mahalaga, pag-aari tayo ng Diyos. Amen? Alam mo, pag-aari ka ng Diyos. Bakit? Kasi nasa iyo ang pinakamataas na blessing. Ano yun? Holy Spirit. Yung Espiritu ni Kristo. Kawawa ba ang isang tao na walang Espiritu ni Kristo? Yes. Romans 8:9. But ye are not in the flesh. Pag ikaw ay mananampalataya kay Kristo at naunawaan mo ang gospel of Christ, sabi dyan, wala na kayo sa laman. But in the Spirit. Kung hindi, nasa Espiritu na. If so be that the Spirit of God dwelleth in you. Nasa inyo po ba yung Espiritu ng Diyos? Bakit? Kung maliwanag sa iyo yung gospel of Christ at pinanampalatayanan mo yon, kayamanan yon. Kaya sabi ko nga, linangin yung magaling yung gospel of Christ. Kasi unang-una, tayo yung magiging masaya. Secured ka. If so be that the Spirit of God dwell in you, ikaw ay kay Kristo. Tingnan nyo, now,
If any man have not the Spirit of Christ, kung ang isang tao wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo, ano sabi diyan? He is none of his. Hindi talaga siya pag-aari ni Kristo. Ang proof na sa isang tao siya ay pag-aari ng Diyos, mayroong tatak ng Espiritu ng Diyos. At ang nagbibigay ng pagkabuhay na mag-uli sa tao, hindi sa laman niya ang tinatakan yung kanyang inward man, yung kanyang espiritu, sinamahan ng espiritu ni Kristo. Gano'ng kaganda yun? Gano'ng ka-blessed na kawangis mo si Kristo, kamukha mo si Kristo. Glorified na yung iyong espiritu. Bakit? Kasi nananahan ang Diyos. Yung kabuuan ng Diyos, yung buong kapuspusan ng Diyos, nananahan sa'yo. Ang hirap nga lamang intindihin nung carnal knowledge eh. Ito yung problema eh. Pero dahil mananampalataya ka, kukumbinsihin mo ang sarili mo, totoo to dahil yon ang nasusulat, yon ang ginawang bisa ng krus na tinapos ni Kristo. Produkto nun ay tayo ay pag-aari niya. Amen? At para masigurado ka na nasa iyo ang Espiritu ni Kristo, ano sabi ng Ephesians 1:13, in whom ye also trusted, ang atin daw, nung tayo daw ay nagtiwala, pagkatapos mong marinig ang salita ng katotohanan, after you heard the word of truth, ayun na yung kalamangan natin eh. Pag napapakinggan mo na yung salita ng katotohanan, ano yun? The gospel of your salvation. Ang ebanghelyo ng kaligtasan. Yun yung word of truth. Talaga bang malinaw na sa inyo yung salita ng katotohanan? Ano yung salita ng katotohanan? The gospel of your salvation. Pag narinig mo, kailangan hindi ibang ebanghelyo. Kasi merong problema na merong nag-perverse. Pag sinabing pinasama yung gospel of Christ, pinulyot, sinamahan pa rin minix pa rin ng old covenant system yung law of Moses. 'Di ba? Salamat sa Diyos, nakalaya tayo doon sa law na hindi naman talaga dapat tayo kasama doon, pilit nating isinasama yung ating sarili doon. At yung dapat nating samahan na liwanag ng ginawa ni Kristo, ang dami, hirap isama yung sarili at hindi maiwan yung sistema ng relihiyon. In whom also after that ye believe. Kailangan malinaw sa iyo, napakinggan mo. Hindi walang halo, genuine. Pag genuine, walang halo. Doctrine of truth, word of truth. And after you believe, ano sabi diyan? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yun yung na-resurrect. Yung dating espiritong patay, pag napakinggan niya yung salita ng katotohanan, yung ebanghelyo ng kaligtasan at iyong pinaniwalaan, doon katatakan ng Espiritu na ipinangako. Holy Spirit, yung Espiritu ni Kristo. Yun yung sinasabi ng Romans 8:9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi talaga siya kay Kristo. Ganun ka-importante maliwanag sa isipan ang pinaniwalaan mo. Doctrine of truth, word of truth. Kaya hindi ka na, alam nyo, ang isang Kristiyano na ang isang tao na maliwanag, hindi na niya mabubudol. Kasi maliwanag na sa isipan niya, wala nang kadiliman. Hindi na siya mako-confuse. Amen? Hindi tayo humahatol. Napag-usapan din po namin yung paano yung mga hindi nakarinig ng maliwanag na ebanghelyo. Hindi tayo humahatol. Naniwala kay Kristo. Sabi ni Brother Ray, ang Diyos ang nakakaalam niya. Hindi tayo makakahatol. Pero mas maganda kung ano yung sinasabi ng Bible, yun na yung ating hinuhugutan nung ating pinaniniwalaan. Amen? Kaya, kung pag-aaralan natin, naku po, tapos na lang ang oras ko na naman. Kung pag-aaralan natin, di ba nung nakaraan, pinag-aralan natin yung gospel of God. Hindi nila matanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. At nung na-reveal kay Peter ay, sabi, mapalad ka Simon Barjona sapagkat hindi ito pinagkaloob sa iyo ng dugo at ng laman, kung hindi ng aking Ama. Diba? Tapos, ang sabi nga doon ay, sinabi ni Pablo na yung mystery ng gospel, ito po yun. Yung finished work, siya yung nakareveal doon sa Romans chapter 7, yung sin, sins, law, and death. Wala kang makikita sa mga alagad. Sa kanila kasi, ang mahalaga matanggap nila na si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos. Pero yung revelation ng papaano tinubos ang tao sa kasalanan, papaano pinalaya sa kasalanan, at kapahayagan na ang dala niyang blessing ay spiritual, dito lang sa mystery of the gospel na sinasabi ni Paul na pinapakilala niya. Nasabi niya, doon sa kanyang panimulang pagsasalita sa mga taga-Galatia, sabi sa Galatians 1:4, sabi doon, na siyang nagbigay sa kanyang sarili
dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. So yung present evil world na sinasabi niya, hindi yan future. Yan po ay yung kanilang time, yung present evil world nila. Pinapakita ni Pablo doon para mapaunawa yung context ng present doon ay yung demonstrative adjective grammatically referring to his time nung 48 to 49 AD. Evil world, the evil of circumstances. Yung circumstansya kasi nila in their time, yung iglesia, lalo na sa Galatia, ay nagdaranas nung panahon na yon, yung world na yon, yung age, yung aeon, na evil kasi merong kaguluhan na daladala yung Judaistic false teaching. Kasi naniwala sila kay Kristo na siya anak ng Diyos, na sila'y tinubos sa kasalanan, pero pinapalabas ng Judaistic teachings na hindi sapat yung ginawa ni Kristo. Kailangan pa nilang gumawa ng mga bagay na sinasabi ng kautusan. Di ba? Kaya yun ang tinawag kung bakit evil world ng panahon nila. Alam nyo, in their time, nagkakaroon ng backsliding kasi ang makakapagpatibay lang sa kanilang pananampalataya ay yung pagkaunawa sa finished work ni Christ. Na anuman minsan ang dumating na pag-uusig at mga kung ano-anong mga ginagawa sa kanila, hindi sila dapat tumingin doon kung hindi sila established na sa kaharian ng Diyos. Okay, tuloy natin. Present evil world. Pero ang problema nga, ito nga, nakakaroon ng mag-alis doon sa katotohanan. Ang sabi ng Galatians chapter 1:5, na sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Verse 6, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ito yung danger nung panahon na yon. At maging sa panahon natin ngayon, parang may parallel ba? May pagkahambing, may pagkakatulad. Ang sabi diyan, andalin ninyong malipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Pag pinagdiinan to ni Apostol Pablo na yung tungkol sa confusion na yon na dumating sa iglesia, lalo na sa Galatia, nasabi niya doon ay inalis sila doon sa biyaya ni Kristo unto another gospel. Na sabi dito, which of the same issue addressed to the Corinthians. Sa Corinto, ganun din ang nangyari. 2 Corinthians 11:3-4. Sabi no, 2 Corinthians 11, verse 3, but I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Sa Tagalog, ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. So ito yung problemang bumagabag kay Apostol Pablo, na kaya sinabing evil world in their time, dahil merong nagpapasama doon sa katotohanan, nung kagandahan, nung biyaya ng Panginoong Hesukristo. And then sabi doon sa verse 4, sapagkat kung yung paririto ay mangaral, makinig kayo magaling, kung yung paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, mabuting pagtiisan ninyo. Sabihin, huwag ninyong tanggapin. Bakit? Masasayang yung ganda ng ginawa ni Kristo. So, yung kanilang isipan in their time is mabuay sa pagtitiwala. Alam niyo yung kagandahan ng panahon natin ngayon? Meron kang mahuhugutan na yung iyong pinaniniwalaan ay hindi ka nabubudol at hindi ka pwedeng ma-deceive sa pamamagitan ng salita rin ng Diyos. Kaya nga, lagi nating sinasabi, na-advise na dapat ang mga Kristiyano nagre-research, nag-aaral. Tinitiyak mo. Hindi yung simba ka lang. Para ka rin yung paraan nung una, simba ka lang. Pero yung mag-aral at unawain ang katotohanan, wala, di ba? Sana bless pala tayo. Napakapalad pala natin. Hindi natin pinahihirapan na yung ating sariling kagaya nung araw na ang problema lang dito, yung kasing ating laman, dapat nga magkaroon tayo ng bunga ng espiritu, self-control, yung pagtitiyaga. Doon papasok yung bunga ng espiritu. Iba yung matyaga ka sa trabaho, pinipigil mo ang sarili mo dahil galit ka na binubuli ka nung kasama mo, iba yon. Dito yung sa panlupa. Pero yung sa mga bagay na espiritual, patungkol ito sa pananampalataya. Patungkol ito sa pagpapahalaga mo sa biyaya ni Kristo. Patungkol ito sa nakita mo yung interest mo nagbabago. Nagsiship yung mind mo. Nagsiship yung mind mo na dati ang lagi mong pinapahalagahan yung mga physical lamang,
Pero ngayon, hindi na. Mas nagkakaroon ka ng adjustment, ng pagbabago na mas mahalaga. Naniniwala ka kasi sa kahariang daladala ni Kristo na spiritual kingdom, na ang nagbibigay ng pagkaunawa at pagkakilala ay ang salita ng Diyos. Hindi madaling magbasa pero kailangan mong maging matyaga. Bunga ng Espiritu. Doon papasok yung fruit of the Holy Spirit. Hindi yung sa physical, ang tiyaga mag-aral niyan. Bakit? Gusto niya pumasa sa board eh. Iba yun. Hindi yung bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu, patungkol yan sa espiritual na bagay ng Diyos. Sana makita nyo to. Ipapaunawa sa atin ng Diyos ang katotohanan. Ano yung bunga ng Espiritu? Pag-ibig. Hindi yung pag-ibig sa tao. Pag-ibig yun sa Diyos. Dahil nakita mo, binigay niya yung kanyang buhay sa iyo. At yung espiritu mo ay binigay niya ng buhay na mag-uli. Resurrection. Kaya pag maliwanag sa iyo, resurrection, mamahalin mo ang Diyos. Magkakaroon ka bunga ng espiritu. Saan nanggagaling yung bunga ng espiritu? Sa pagkakilala, pagkaunawa, sa pinauunawa ng salita ng Diyos at pinananampalatayanan mo kung gaano ka kamahal at pinahalagahan ng Diyos. Amen? Ang ganda ng journey natin. Yun yung sinasabi doon sa Hebrew 5 and 6. Marunong na sila mag-discern ng mabuti at masama. Masama kung ang mabubuting bagay lang na pinangarap at ginawa mo ay para sa success lamang ng iyong physical na aspeto ng buhay. Bakit? Sabi ni Solomon, lahat ng mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Bakit? Napakinabangan mo lamang habang ikaw ay nabubuhay sa lupa. Hindi niya nakita na dapat yung pagsunod sa Diyos ang inuna niya at hindi yung para lamang sa sarili niya. Kaya sabi niya, yung lahat ng mga na-achieve niya, sabi niya, sa ilalim ng araw, walang kabuluhan. Sana maunawaan niyo po to. Sana mawala na sa inyo yung puro spiritual eh. Talagang spiritual to. Sana lumago tayo. Saan tayo magkakaisa? Sa Spirit. Unity in the Spirit. Amen. Bless po ba kayo? Bakit ganun ang kabagabaga ni Apostol Pablo? Na sila'y madala, matangay nung ibang Ebanghelyo, pinasama ang Ebanghelyo. Hindi po yung Gospel of God ang tinutukoy niya rito. Nagkakaisa sila sa Gospel of God. Tinanggap nila si Kristo ay anak ng Diyos. Ang problema, yung mystery of the Gospel of Christ, na sinasabi niya na hindi sa pamamagitan ng kautusan tayo inaring ganap, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya dito sa ginawa ni Kristo. Sapagkat kung nananatili daw sa kautusan, walang kabuluhan, nawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Doon pinapasama yung Gospel of Christ. Amen. Kaya kailangan maliwanag sa atin. At yun yung ating ikinasasaya. Narinig natin yung maliwanag na ebanghelyo ni Kristo. Gospel of Christ. Faith of Christ. Pananampalataya ni Kristo yan. Hindi ating pananampalataya yan. Hindi ko na lang maisa-isa. Ang daming verse. Siguro tutuloy ko na lang uli. Himay-himayin natin. Tagal nun, pastor. Hindi bali na. Basta nagiging maliwanag. Siya galang talaga. Amen. Inilinaw ni Apostol Pablo yan, yung another gospel. Na hindi yun yung gospel of God. Lahat sila nagkakaisa sa gospel of God, yung mga mananampalataya at that time. Ang problema lang, ang crisis doon, ay yung hindi pa nakaalis yung iba sa kautusan. Tingnan niyo yung Acts chapter 21, verse 17 to 18. And when we were come to Jerusalem, the brethren received us gladly. Nang magsidating kami sa Jerusalem, tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan. Ito si Pablo, nung nagpunta siya sa Jerusalem. Meron doong mga mananampalataya na marami. Sabi doon, at nang sumunod na araw ay pumaroon si Pablo na kasama kami kay Santiago at ang lahat ng mga matanda ay nangaroroon. Sabi diyan, at sila nang kanilang marinig yun ay niluwalhati ang Diyos at sa kanya'y sinabi nila, nakikita mo kapatid kung ilang libo-libo, dami di ba? Ang mga Hudyo na nagsisampalataya at silang lahat ay pawang, ito problema, masisikap sa kautusan. So yun ang problema. Yun ang crisis in their time. Bakit? Kasi nananatili pa rin sila sa kautusan. Punta tayo sa Acts 15:5. Gawa yun ng mga Judaistic teachers. No? Yung mga pananiwala ng mga Pariseyo, nahaluan sila. Datapwat, nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Pariseyong nagsisisampalataya. O timo yung mga Pariseyo, mayroong mga Pariseyo na nanampalataya. Pero sabi diyan, nagsasabi, kinakailangang sila ay tuliin at sa kanila ay ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Law of Moises. Diba? So yun yung problema. Yun yung evil that time. So dapat yung paniniwala sa Gospel of Christ lang. Siguro ko sa inyo ngayon malinaw na yung kung bakit yung pagkakaiba ng Gospel of God at Gospel of Christ. Even now, kagaya pa rin ngayon, many believers professing only John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him will not perish, but have
an everlasting life. Pero, ano problema? Mayroon pa ring law of Moises. Diba? Hindi nawawala. Yun ang problema. Ang sabi dyan, but still are ignorant of the details revealed in the work of Christ on the cross, which is the gospel of Christ. Kaya nagbigay si Pablo ng matinding warning. Sabi doon sa Galatians chapter 1, verse 8 to 9, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, matakwil. Huwag tanggapin. Alam nyo yung kahit daw anghel, di ba may bumabasa yung anghel. Kapatid, ito ang katotohanan. Kung yun ay salungat sa ebanghelyo ni Kristo, huwag mong tanggapin. Eh, yan naman ang kahinaan ng tao. Pagka yung kaiba na, nangarap lang, nabago na. Kailangan ng stand natin, salita ng Diyos. Kaya nga, nireveal kay Paul kailangan nilang maunawaan yung bisa ng pinaghirapan ni Kristo sa krus, na yung pananampalataya lang nila, na tinapos na ni Jesus ang kasalanan, at meron ng pagkakasundo. Hinatulan na yung kasalanan. Doon sa law, bubuhayin uli ang kasalanan. Ano pa? At papatayin ka uli niyan. Kasi bakit? Ministry of death. Maliwanag po ba sa inyo kung bakit masamang-masama ang loob ni Pablo? Circumcision lang. Kasi kung sabi niya, kung sa kautusan, kailangan ganapin mo lahat yan, hindi lamang yung pagtutuli. Kaya nga mayroong salita doon huwag ka lang patuli. Putulin mo na para matapos na. Hindi ko na makita. Meron po ng verse yan. May verse. Diba? Ang isang pinakaiingatan ni Apostol Pablo, huwag mawalan ng kabuluhan yung ginawa ni Kristo. Meron danger ba? May danger ba kung mananatili ka pa sa law? Yes. Ayokong humatol, pero sipin mo, mawawalan ng kabuluhan. Ang sabi nga niya sa Galatians 5:4, Christ is become of no effect unto you. Gusto niyo bang mawalan ng bisa si Kristo sa buhay niyo? No. Bakit? Whosoever of you are justified by the law, ano mangyayari? Ye are fallen from grace. Malinaw po ba yan? Tagalog. Kung kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig ariing ganap ng kautusan. Sa Galatians pa rin po yan. Kasama po yan doon sa pinasok sila ng Judaistic teaching. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Gusto niyo ba yung mahulog kayo sa biyaya? Sabihin natin, nasa biyaya kami ni Kristo, pero di namin inaalis ang kautusan. Di wala ka sa biyaya. Bakit? Sabi doon Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law. Bakit? Kasi kailangan pa raw magpatuli. Hindi pa sapat yung ginawa ni Kristo. Yun yung minamasama yung ginawa ni ibang ebanghelyo. Ye are fallen. Pero hindi balik ka kaunti na. Kahit nga minsan nag-iisa ka na. Basta kung ano yung pinakaiingatan para yung biyaya ni Kristo ay manatili, ingatan natin, maliwanag sa atin. Amen. Masaya po ba kayo? Nasa atin ang biyaya ni Kristo. Ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli ay hindi nawawalan ng kabuluhan sapagkat yung ating espiritu ay na kay Kristo na. Amen?